Pwede natin isaksak dito or dito. Pares lang yan. Okay, so makikita natin yung wattage dito. Nasa 47 watts. May mga nagtatanong sa akin, paano daw ba mag-set ng simpleng solar setup? Ang gagamitin natin dito ay dalawang example na gagamitin ko. Ito. Si baterya, MPPT charge controller, 20 ampere. So kung gusto natin on the go, ito. Kung gusto natin steady, si SRNE 20 ampere. Pwede na sa inyo siguro pag mamili kayo kung ano yung gusto nyo. 20 ampere, 40 ampere, or 60 ampere. Pero sa akin, gagamitin ko ito siguro kasi ngayong pandemo natin ay foldable. Pang on the go. May mga adapter dito. Tapos, importante, inverter. Itong klaseng inverter na to. Pero, mas maganda kung mamili kayong mga trusted na mga brand nyo. Kung wala pa, hindi pwede si CNS WI Power. May katulog kasi. 1,500 watts. Pure sine wave. Tapos, mamili tayo ng gusto nating battery. So, ang gagamitin ko dito ay yung ganito. Okay, si Go Kilowatt. 12.8, 100 ampere. Tapos, 1,280 watt hour. Mabigat siya. LFP. So, pwede naman yung mga flooded type, gel type. Depende sa gusto nyong budget. Tapos, pang battery na wire, pwede na yung number 8. Number 6. Pag 12 volt kasi, dapat thick yung wire. Pero kung 24 volt, pwede nang tig isang ganito. Tapos outlet. Okay, so simulan na natin na i-set up. So, hindi ko kasi mabaklas yung naka-set up sa aking hybrid na naka-frame. Ito yung sample lang natin. Demo lang naman eh. Kaya pang on the go yung gagamitin ko, ito. Okay, so simulan na natin. Baba muna natin si Blue Yeti. Dahil sa hindi ito yung gagamitin natin sa demo, pagilid na natin kasi yung gagamitin natin na ito. Okay, so una natin i-connect ay itong battery at yung inverter. Always, tingnan natin yung kanyang polarity or color coding. Meron kasi ginagawa ng iba na tinatanggal sa battery yung inverter. Or, in short, clip yung ginamit nila. Or talagang tinatanggal sa tornilyo. Tapos, pagkabalik, New Year na. Sabog. So, itong mga inverter na to guys, hindi naman siya kakain kung naka-off yung kanyang switch dito. Pag hindi natin sinasalak, hindi siya andar. So, no need na pong tanggalin pag naka-off. O kaya maglagay kayo ng circuit breaker pag ganito kalaki, 100 ampere. Kung mas malaki, lagay kayo ng 200 ampere. For safe lang naman eh. Pero dahil nga demo ito, huwag na natin lalagyan kasi mas mapapatagal tayo. Simple setup. Okay? Tapos, sa battery. Okay, kaya po dapat meron tayo kung maglalagay tayo kung malakihan, circuit breaker. Okay? Para may cut off siya. Pero demo lang naman kahit wag na muna. Basta yung polarity natin ay tama. Okay, pula. So pwede dito guys yung flooded. Kaya lang kasi mas maganda kung LFP or lithium ion. Ayun o, mag-spark. Huwag kayong mag-alala kung mag-spark sa konti. Pero pag baliktad, upusok, sabog fuse, hindi titigil yung kanyang spark. Kaya kung gano'n, malakas yung spark, huwag nyo na ituloy. Baliktarin nyo, baka baliktad siya. Okay?
So, pag ganyan po, nakalagay siya, hindi naka-on, kahit isang buwan po yan, hindi yan kakain. Okay? Tapos, ito yung gagamitin natin. Si baterya. MPPT charge controller, simpleng-simple. Kung ikaw ay beginner, mas mahirap yung ganito. Ito na lang advice ko. Nasa description box. Meron dito, input at output. Makikita mo yung level ng battery. Automatic na rin siya na ma-detect yung LFP. Pwede siya sa 12 at 24. Auto. Una natin ilalagay sa battery. Ito kasi pinang-charge ko sa aking ano. Meron akong ganitong cord. Maliit. So, direct sa dito. Boom! So, ngayon lalagay natin sa output. Dito, meron siyang output na sign. Okay, pinasadyaan ko na lang po. Ayan. Negative, black, tapos yung positive. Super simple po nito. Okay, tapos lalagay natin sa battery. Yan o. Yan po o. Yan, makikita natin yung status ng battery, tapos meron pa tayong status ng battery dito. Makikita natin kung ilang volt, percentage. So eto, na-charge ko pa noong December before Christmas. Yun yung last na charge ko dito. So yan guys o. 99% pa rin siya. Since na demo lang naman ito, si Jinko kasi hindi ko siya may baba, tapos ginagamit namin. Si Blue Yeti na lang. So, para sa mga interested na bumili ng ganitong klaseng solar panel, nasa description box. Yun nga lang kasi yung price niya, nasa 22 yata. Okay? So, 200 watts to guys. At naka-harvest ako nung tinesting ko to. Lampas pa sa spec. 11.5. So, kung bilad na sana to, mas mababa pa sa 10 ampere. Pero nakakuha ko 11 ampere. Okay, 200 watts, 50, 50, 50, 50, 200 watts. Okay, pang mayaman to. Pero kung trip nyo at gusto nyo ay dekalidad, eto. Siyempre, kung kagaya ni Wandilas ang nagtitipid, kay Jinko, kay Jinx. Okay, sarado lang natin kasi demo lang naman eh. Kasi kung ganito yung gagamitin mong setup, hindi ka na makakatipid. Nangungurot ka na sa budget mo. So dito meron siyang kasamang ito, yung cord niya. Okay. So ito ilalagay natin dito, positive to positive. Okay, so yan na siya guys. So mas maganda na sana yung nakalagay sa battery na clip, steady na sana. Okay, tapos idugtong natin ng MC4. Mas madali, mas safety. Tapos ang maganda sa inverter na to guys, ay meron siyang dalawang output. Lower wattage, tapos higher wattage. Ginagamit kasi sa mga camper van to eh. Okay. Tapos meron siyang remote. Ito ilalagay dito. Para hindi na natin sinisiksik sa ilalim. Hindi tayo gumagapang. Kung sakali ilalagay natin sa ilalim ng upuan, hindi tayo mahirapan. Pero nakaparallel lang yan. Mas makapal yung wire dito kaysa dito. Pero pares lang yung pinanggalingan. Okay, so subukan natin. Yun o. 13.4, 60 Hz. Unti-unti yan. Wala pang wattage. Pwede natin isaksak dito or dito. Pares lang yan.
Okay, so makikita natin yung wattage dito. Nasa 47 watts. Mas maganda kasi ang pure sine wave kaysa square wave pagdating sa mga motorized. So para sa mga interested na bumili ng ganyang setup, simpleng setup, simple pa yan. So mas maganda bumili na lang kayo guys yung mga naka-frame na solar panel. Kasi kung ganyan bibilhin nyo, yung ganito pa lang, nasa 22,000, makakabili na kayo ng 4 na Jinko. So kung pang personal lang naman, pansarili, pwede na yun guys. Madami dyan sa online. Ganon din yung gamit ko. So eto, ilalagay ko sa description box, 20 ampere na solar controller MPPT, tapos ng battery at inverter. Okay, maraming salamat sa inyong panonood. Next time ulit, kita-kita naman tayo.